Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. At salamat po sa Panginoon. Kita-kits na naman tayo ngayong gabi sa ating pong Friday JCLG Online Bible Study. At gayong dati, ito po inyong lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Okay. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa iyo pong makapangyarihang presensya na pumupuspos sa amin araw-araw, every minute, every second, nagsasalita ka sa amin, Panginoon. Let us all become sensitive, receptive to your voice, maintindihan namin ang language of the Holy Spirit, para lagi po namin nakikita ang direksyon mo, ang leading mo, at wag po kaming nailigaw ng kaaway, especially in these last days, Lord. Marami ang deception na ginagawa ni Satanas, lalo na rin sa mga tagapanguna sa iglesia. Panginoon, fill us tonight with the spirit of wisdom and revelations upang matanggap po namin ang revelation knowledge at mula sa iyo. Let our hearts be filled with faith. Let our hearts be filled with wisdom, knowledge, understanding, and let our whole being be filled with your life in the name of Jesus. And Lord, those who are sick, let them be healed tonight. In Jesus' name, be all the glory. Amen, amen, amen. Praise God. Sa gabi po ito, atin pong paksa, ating topic, ang title po ay Paul's Apostle Paul. Si Paul po, hindi yung Paul na nasa kanto. Hindi rin si Paul McCartney, si Apostle Paul. Now, what was Apostle's thorn in the flesh? Pag-uusapan natin. Ano ang tinatawag na Paul's thorn in the flesh? Yung tinik sa laman na sinasabi ni Apostle Paul na siyang humahad lang sa kanya. Nagiging panginis, nagiging susumikap humad lang sa kanya. At nakapagbibigay ng problema sa kanya. Yung thorn's flesh o yung Paul's thorn in the flesh. Ano yung Paul's thorn in the flesh? Ano yung tinik sa laman ni Apostol Pablo? Okay, yan po ang ating pag-uusapan sa gabi ito. Ngayon, ang mga Bible teachers, mga theologians, may iba-ibang pananaw dyan, patungkol sa Paul's thorn in the flesh. Dito, tinitinaw sa Bible, madali naman maintindihan kung ano yon. Basta, susundin mo lang yung rules of Bible interpretation or rules on how to interpret the Bible. Yung kung tawagin ay subject yan sa mga Bible school, hermeneutics, the art and science of biblical interpretation. Yung rules, number one rule is to consider the context of the passage. Yung isang verse, wag mo basta i-interpret. Kung ano-ano lalabas na interpretasyon dyan galing sa utak mo, na hindi naman yun ang sinasabi ng Biblia. Tandaan natin na ang isa sa mga rules how to interpret the Bible is Bible will interpret itself. Ang Biblia ang mag-i-interpret, hindi ako, hindi ikaw. And to interpret the Bible, we must follow the rules of hermeneutics or how to interpret the Bible. Ang first rule na number one, napakahalaga, is to read and consider, study the context. Ano yung context? Halimbawa, dito sa, buksan natin ating Bible sa 2 Corinthians chapter 12. Basahin natin yung talata, yung verse 7. Because of the extraordinary greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. Okay. So, binanggit dito yung thorn in the flesh. At ito daw, messenger, ang nagdala nito ay mensahero ni Satanas. Meaning,
demon spirit or fallen angel, nasa dalawa, na siyang nagbibigay udyok, no? Para mag-create ng ika-torment, no? Ika-suffer, ika-hihirap ni Apostol Pablo, no? At may dahilan, no? Tandaan nyo, whether good or bad, lahat na nangyayari sa ating buhay ay under the permissive will of God. Ito. Merong tatlong wills ang Panginoon. Number one is the permissive will of God. Meaning, yung permissive will of God, pinapahintulot ng Diyos na mangyari. May dahilan kung ba't pinahintulot ng Diyos. Ano? Sa yung mga nangyayari sa buhay natin, minsan merong hindi maganda. Pag maganda, alam natin na kilos ito ng Panginoon. Ano? Pero pag hindi maganda, ano ito, kilos ni Satanas o ano nangyayari? Bakit? Nagpe-pray naman ako. Ano? Ayun pala, inalaw ng Diyos na hayaan na kumilos si Satanas. Merong divine purpose ang Panginoon. Bakit inaalaw minsan ng Diyos si Satanas to attack us, no? At gaya kay Paul, ang atake kay Paul ay thorn in the flesh. Now, what is this thorn in the flesh na sinasabi sa Bible? Okay. Now, maintindihan natin ito, yung sinabi sa verse 7, pag binasa natin yung context. Ano ang context? Ang context, yung talata sa itaas ng verse na napili natin at yung mga talata sa ilalim ng verse na napili natin. So, dito, wag muna natin basahin ang talata o context sa itaas. Tingnan natin kung may revelation ng lalabas, ipapakita pag binasa natin ang context sa ibaba. Tuloy natin verse 8. Concerning this, I pleaded with the Lord 3 times that it might leave me. Si Paul daw ay naka-experience ng hindi ordinaryo, no? Na mga kapahayagan mula sa Panginoon, extraordinary greatness of the revelation. No? Linawin mo na yung mga siyasal talata. So, meron siyang revelation knowledge from the Lord na yung ibang mananampalataya ay wala. Ano? Greatness of this revelation, meron siya. Ngayon, sabi dito, dahil sa greatness na revelation nito, merong pinadala si Satanas, the messenger, para atakihin si Apostle Paul. At ang attack sa kanya ay thorn in the flesh. Yan yung pag-usapan, ano yung thorn in the flesh? What was Paul's thorn in the flesh? Na may kagawaan ay messenger of Satan. Para daw, ang purpose ay huwag siyang magmataas. Huwag i-exalt ang kanyang sarili. So dito makikita natin na ipinahintulot ng Diyos na si Satan ay makatake kay Paul, may divine purpose pa rin. No? Inalaw ng Diyos, atake si Satanas with this messenger of the devil, messenger of Satan, na ang atake thorn in the flesh, para si Paul ay pigilan sa pagmamataas, ano? To keep me from exalting myself. Yun ang purpose why God allowed the messenger of the devil, of Satan, to attack Paul. Para si Paul ay wag niyang maitaas ang kanyang sarili. Yun ang divine purpose ng Panginoon. Doon pa lang, dito sa verse 7 pa lang, lumilinaw na mayroong purpose ang Panginoon. Hindi basta inaalaw ng Diyos na attack lang ng attack Satan. Kailangan mayroong dahilan, no? Na sa bandang huli ay maganda pa rin. No? Maganda pa rin ang ending. Ganyan ang Panginoon. Pag inalaw niya, ang isang bagay, kahit galing sa diablo, kahit ang gamitin ng Diyos si Satan, sa isang divine purpose, alam nyo kasi minsan ginagamit ng Diyos si Satanas for His divine purpose. No? Kagaya nito, inalaw ng Diyos si Satanas na umatake
Kay Satanas naman, feeling niya sa advantage sa kanya na atakihin niya si Apostle Paul. Pero merong divine purpose ang Panginoon. Why God allowed the devil to attack Apostle Paul. May divine purpose. And that is to keep him from exalting himself. Para wag magkaroon ng pride. Okay, mamaya, lawakan pa natin yan. Ituloy lang natin base sa verse 8. Concerning this, I pleaded with the Lord 3 times. 3 times na nanalangin si Paul. Meron bang experience kayo na paulit-ulit na nanalangin para wala nangyari? Sasagutin natin yan mamaya. Verse 9. And he has said to me, sabi ng Panginoon kay Paul, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. Sabi ng Panginoon daw, anak, Paul, sapat ang biyaya ko sa iyo. Sapagkat sa iyong kahinaan ay nagigisakdal ang kapangyarihan ng Diyos. At sabi ni Paul, kung ganoon, magagalak ako, na magmamalaki ako sa aking kahinaan. Hindi ko, ibig sabihin, hindi ako iiyak sa kahinaan nito, hindi ko sisisihin ang Diyos, o sino man, hindi ako madidismaya, hindi ako madidiscourage, tuloy lang ako. Sapagkat sa kahinaan kong ito at sa mga naranasan ko ito, alam ko, dito mananagana ako sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang punto ni Paul. So that the power of Christ may dwell in me. Okay. So, ito, verse 10. Hanggang dito lang tayo. Therefore, I delight in weaknesses. Okay, ito na. May clue na tayo. Ano yung Paul's thorn in the flesh? Therefore, I delight in weaknesses, in insults, in distresses, in persecutions, in difficulties, in behalf of Christ, for when I am weak, then I am strong. I-paraphrase natin sa Tagalog. Kaya nga ako ay nalulugod ako sa aking kahinaan, sa kabila na may mga pang-insulto, mga pang-discourage sa aking misyon, mga dumarating minsan mga kabalisahan, mga pag-uusig, mga kakaibang nangyayari sa buhay ko, in difficulty sa panahon ng mga kahirapan, suffering in this life, alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, doon ako lumalakas. Yan po, sabi ni Apostol Pablo. Now, meron ako nakita na answer kung ano yung thorn, Paul's thorn in the flesh. Ano yung tinik sa laman ni Apostol Pablo. Bigay ko lang sa inyo pananaw ng ibang mga theologians. Yung ibang mga theologians, pag kayo nagbasa nito, ibang book ng mga ibang theologians, mababasa doon, Paul's thorn in the flesh was sickness and disease. Yun ang sinasabi niya. Anong sakit yun? Probably, or possible na, ang tawag doon, ophthalmia ba yun? Yung sakit sa mata. May sakit daw si Paul sa mata, na yung sakit sa ophthalmia na yun, sa mata, ay yung, sabi na iba, nagluluha, malabo ang mata, nagluluha, nagmumuta, parang sore eyes, at lumabo daw ang mata ni Paul. Yan ang na-create na doctrine ng ibang theologians, nagkaroon sila na inuugma nila doon sa ibang pangyayari na wala naman sa konteksto ng sinasabi ng talata. At ang sabi ng ibang theologians, Paul's thorn in the flesh was sickness and disease sa mata. Ophthalmia, mata. Ngayon, merong talata, tingnan natin sa Tagalog. Dito, sa Galatians chapter 6 verse 11, na sabi ni Paul, sulat niya sa Galatia, sa mga Kristiyano sa Galatia,
mapapansin ninyo na malalaki na ang mga letrang nakasulat dito. Ako na ang sumulat nito. Sa NIV, see what large letters I use as I write to you with my own hand. Ako na sumulat nito. Tingnan niyo yung mga titik, yung mga letra, ang lalaki na. So, inassume ng mga ibang theologians possible na yun ang Paul's thorn in the flesh, yung sakit sa mata, kasi bagyan na niyang makita, kaya malalaki na ang sulat niya. Di ba pag tumatanda, lumalaki yung letra, kasi lumalabo na mata. No? At gusto niya babasahin yung malalaking letra. Lumabo na ang mata ni Paul. Meron siyang disease sa mata, kung ano man yun. No? Possible, sabi nila, na nagkaroon ng disease sa mata, si Paul, sakit sa mata, nung na-encounter na ang presence of God sa daang Damascus, nung siya ay hindi pa manampalataya na siya ay balak ng usigin at pagdadamputin ang mga Kristiyano sa daang Damascus, kung sino mahuli nga, then isang araw, sa kanyang pagtatravel, paglalakbay, kasama niya ang team niya, biglang sumikat sa kanya, directly sa kanya, ang napakaliwanag na kaluwalhatian ng Panginoon. Yung light, the light of God, the glory of God, nag-focus kay Paul at natitigan niya yung liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, nahulog siya sa kabayo, at kinausap siya ng Panginoon. Sabi, Paul, bakit mo ako inuusig? No? Ang inuusig ni Paul, wala tayong mabasa sa Bible na directly na-meet na si Jesus o pinersecute si Jesus. Wala na si Jesus noon Nag-ascended to heaven na, umakit sa langit. Actually, inuusig ni Paul ay mga Kristiyano. Pero dito makikita nyo na kapag ang inusig mo ay Kristiyano, hindi lang sila inuusig mo. Pag inaway mo ay Kristiyano, hindi sila ang inaaway mo. Sino? Si Kristo, ang Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, Paul, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi ni Paul, sino ka baga? Sa Tagalog, sino ka baga? Sabi ko, taga San Pablo yata si, taga San Pablo. Si Pablo, sino ka baga? Hindi siya taga Manila, dapat, sino ka ba, Lord? Kasi hindi yung, sino ka ba, Lord? Sabi ni Paul, sino ka baga, Panginoon? Okay, sa Batangas, sino ka ga? Okay, sabi ni Paul sa Tagalog, sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus na yung inuusig. At doon na-realize ni Paul, ng pag-uusig niya sa Kristiyano, ay pag-uusig niya sa Panginoong Jesus. At doon niya na-realize na yung kaluwalhatian ng Diyos na na-encounter niya was the presence of the Almighty God, the presence of Yahweh, and that Yahweh was the Lord Jesus Christ. Then, to make the long story short, simula noon, nabagong buhay ni Paul, pero may isang problem. Nabulag si Paul. At pinapunta niya, inutusan niya isang prayerful na manampalataya, si Ananias, na disipulo ng Panginoon. Hindi yun yung Ananias na asawa sa Sapphira, hindi yun. Si Ananias na prayerful na Christian, inutusan ng Panginoon, nagsalita, habang nananalangin siya, nagsalita ang Panginoon sa kanya. At si Paul naman, habang bulag, habang nandoon at nag-isa, bulag siya dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon, kinausap siya ng Panginoon. Pinakita sa kanya ang vision na may isang lalaki darating para ipag-pray siya. At si Ananias, sumunod sa Panginoon, pinapunta ng Diyos, binigay direksyon, at natagpo si Paul, at nilayan si Paul, pinag-pray, at nalaglag yung mga kaliskis sa mata ni Paul. Yung mga kaliskis na nagsisilbing kalabuan sa mata ni Paul ay naglaglagan, and he was completely healed. Pinagaling ng Panginoon. So dito, dinidebunk natin yung theory na si Paul, ang kinalabo ng mata niya, yung na-encounter niya yung presence of God, yung glory of God. At dinidebunk natin na hindi totoo na nagkaroon ng sakit sa mata si Paul.
no? Ito sinasabi dito sa Galatians chapter 6 verse 11 na mapapansin ninyo na malalaki na ang mga letrang nakasulat dito. Ako na ang sumulat dito. Kasi kinakausap niya ang mga taga-Galacia. Ano? Meron siya sinasabi dito na dapat nilang tuparin, sundin, at binibigyan ni Paul ng emphasis yung kanyang letter na ito, bumubulaga na sa inyo. Kumbaga sa panahon ni bold letters na. All caps na yan, bold letters. Hindi pa rin yung maintindihan. Dapat maintindihan nyo na, ha? Gawin nyo ito. Okay. Sabi dito, pinagsasabihan kasi ni Paul, tingnan nyo ang context sa verse 12. Gusto lamang ng mga namimilit sa inyong magpatuli na magbigay lugod sa kapwa nila Hudyo. Kasi yung iba bumabalik sa pagiging Hudyo, sa pagtutuli, yung tradisyon ng mga Jew, no? Under the Old Covenant. Sapagkat natatakot silang usigin ng mga ito kung itinuturo nila ang kamatayan lamang ni Kristo ang siyang makapagliligtas sa tao. Kasi dito sa Galatia, may istorya rin dito na ano I think sa Galatians chapter 3, mga taga-Galatia, sinong nag-bewitch? Sinong nangkulam sa inyo? O sino nang gayuma sa inyo? Ano? Na bakit kayo babalik sa Judaismo? Naliwanagan na kayo. Yun ang point ni Paul. Kaya dito sa chapter 6, eto ang lalaki ng letra, bold letters niya, all caps pa. Dapat matutunan yung sundin at pakinggan itong sinasabi ko. Yun ang point ni Paul. Hindi dahil sa malabo na mata ni Paul, gumaling nga kasi, pinagaling ng Panginoon, bumalik na naman yung labo ng mata. Hindi po ganun yan. No? So, debunk nga yung theory na yun na dahil malabo ang mata at yun daw thorn in the flesh, yun yung sakit sa mata. Hindi po yun. Okay. Meron naman nagsasabi, iba-iba. So, para hindi na tayo magpakahaba, tumbukin na natin diretso yung as much as possible, kinocompress ko on time. Sapat na yung isang example na yun. Ngayon, ito yung sa Bible. Ano yung Paul's thorn in the flesh? Yung pong Paul's thorn in the flesh, binasa natin, ulitin natin, verse 7. No? Sa NIV naman natin basahin. Because of this surpassing great revelation, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh. O kaya, a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Okay. Ngayon, ano yung thorn in the flesh? Makikita natin sa context, verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Ito yung sagot. Ano yun? Persecuted si Paul. May mga kalaban ang gospel. Sa kanyang pagdimisyon, hinaharang siya ng mga persecutors niya, yung mga gustong harangan ang paglawak ng ebanghelyo, na itong mga taong ito na pumipersecute kay Paul ay ginagamit ni Satanas. Ginagamit na mensahero ni Satanas, of course, through his demons, inuudyukan itong mga taong ito to persecute Paul. No? At katakot-takot na hirap, hadlang, persecution ang inaabot ni Paul. Kaya sabi dito for Christ's sake, I delight in weaknesses. No? Feeling parang nanghihina na si Paul dahil sa mga nakaka-discourage sa mga sitwasyon, mga nakakatakot na mga nangyayari, inuusig siya laging. Kaya ang sabi nga ni Paul sa isang banda sa kanyang mga letters, araw-araw sa Corinth, sinabi niya, I die daily. No? Araw-araw ako'y namamatay. Ibig sabihin, everyday nanganganib ang buhay niya. No? Dahil sa pangangaral ng ebanghelyo. In insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Anyways, kahit may mga hardship, persecution,
I become strong in the Lord. Totoo po yan. Ano, naranasan ko rin yan na ma-persecute. Alam nyo, kung kayo ay pine-persecute, rejoice in the Lord. Alam nyo kung bakit? Kayo po ay may tatak ng pagiging tunay na alagad ng Panginoon. At kung kayo ay maigting, matindi, mainit yung pag-uusig na ginagawa sa inyo ng diablo na ginagamit ang kapwa-tao natin, no? Ibig sabihin, naku, you are in a higher level of God's calling and God's anointing, no? Pag kayo nakakaranas ng mabigat, habang bumibigat ang mga pagsubok, habang bumibigat ang mga pag-uusig, tandaan nyo, bumibigat yan because the devil is attacking you. He is attacking your calling, no? Yung pagkatawag sa inyong Panginoon, pipilitin na hadlangan ka ng Panginoon para wag mangyari yung kalooban ng Diyos na gamitin ka for His glory. Nangyari po yan sa akin several years ago. Yung mga church members namin, alam yun nangyari sa akin. Pero hindi ko ikukwento rin. Bigyan ko lang kayo example. No, kayo nag-mission sa Germany, naging guest ako ng siguro, anong church? 3 churches yung pinagsalitaan ko. Ilan nga ba? Hindi, 2 lang pala. 2. Hindi, tama, 3. 3 churches. Ang mga kalamitang mga membro ay mga sundalo na Black Americans, no? So, 3 churches yun, turo ang iinit nila sa panuntunan. Kakatuwang tingnan yung mga sundalo, mga army po yun. Mga naka-uniform pa. Talagang puspos sila ng banal na espiritu. Yung isang church sa pinagsalitaan ko, yung bishop, no? Sabi ng mga members, gusto namin yung mga ganyan teachings daw. Kasi ang pastor nila, ang style, puro sermon, ano? Message, sermon, mga practical, ano? Yung pala ay gusto nila yung teaching, ano? Ngayon, kasi sabik sila sa teaching. Most of the time, puro preaching yung pastor nila. Pero very dynamic yung pastor nila, bishop po yun. Mabait din. At may mataas na rank sa military sa Army, US Army. At siya ay Black American, pero ano siya, mabait na tao. So nung napakinggan, tinapik ko yung the power of humility, ano. Sabi niya, humility. Sabi niya, that's the message I wanted them to hear in Europe. Sabi niya gano'n. Pastor Jun, go there in Europe. At unang-una, sabi niya, napupuntahan mo, London. No, London, sabi ko, yari ang job nito. Iikot na ako nito ng Europe. No? Ang daming connection sa buong Europe. No? Iikot ako. Kaso hindi kami nagkaroon ng chance nung misis ko na pumunta London kasi ang daming, susok na kami sa time, ang daming requirement palang papers na kailangan. Hindi pala kasama yun sa ano tawag dito, European yung samahan ng Europe. Sabi nung bishop sa pagbalik ko na lang. Alam nyo, nung after na marinig ni Satanas na I'm going to Europe, iikot sa buong Europe to preach the gospel and to teach the word of God. Naku, bumanat na pag-uwi ko ng Pilipinas, inatak na ako ng diablo at gumamit siya ng tao na magagamit niya to destroy my life, to destroy my ministry, to destroy my integrity, and to hinder me doon sa pangangaral ng gospel at sa pagtuturo ng kapahigan ng Diyos doon sa lugar na yon. Kaya sabi nga na banggit ko nga ito kay Pastor Gani, sabi ni Pastor Gani, season, Pastor Jun, tandaan mo, hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos. Mangyayari yan.
So be it. Bahala ang Panginoon. So, naku, hindi ko na lang makukwento sa inyo, no? At kulang panahon. Talagang, halos ipako ako sa krus, no? Talagang matindi yung persecution. Pero, nakita ko na God was with me at pinagtanggol ako ng Panginoon. No? Nakuha ko yung victory sa labanan. So, ito po yung Paul's thorn in the flesh was, ito yung sinabi sa verse 10, insult, distresses, persecutions, difficulties, alang-alang kay Kristo, alang-alang sa pangangaral ng salita ng Diyos. At kahit siya ay namumblema, feeling weak na, may mga times na nanghihina si Paul, pero sabi niya, may bali. For when I am weak, then I am strong. Okay. So, hindi naman pala masamang i-confess yung nahina ka. No? Hindi pala masamang i-confess yung ikaw ay may problema. Pero kailangan babaliin mo. No? Nanghihina ako. But the Lord is my strength. Nagkasakit ako, kapatid. But the Lord healed me. May problema ko. Pero, nalusutan ko lahat by the grace of God. Kaya dito, balikan natin, yung salitang thorn in the flesh. So, sinasabi natin, hindi yan sakit, hindi yan problema na kung anong klase problema, tutumbukin natin, ito ay persecution. No? Mga tao na nagpe-persecute kay Paul, na ginagamit ni Satanas para hadlangan siya sa kanyang misyon. Tingnan po natin dito sa talata kung saan ma-encounter sa Bible yung salitang thorns, salitang thorns. Alam nyo, meron sa Judges chapter 2, verse 3. Basahin muna natin ang verse 1. No? And the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and said, I brought you up out of Egypt and led you to the land which I swore to your fathers. Speaking of Israel, Israelites. No? Inilabas ko kayo sa Egypt, sabi ng Panginoon. Itong angel of the Lord, ito po si Yahweh. No? Pagka sinabing the angel of the Lord, si Yahweh, si Jesus. Pagka yung angels from the Lord or an angel from the Lord, ordinary angel yun. So dito sabi, inilabas ko kayo, sabi ng Panginoon, sa Egypt. Verse 2, and you must make no treaty with the inhabitants of this land. No? Yung pag pumasok sila sa promised land of Canaan, at sa mga ibang lupain na maradaanan nila, sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng treaty o ng covenant sa mga naninirahan dyan. Huwag kayong makikipag-compromise. No? Kundi bagkos, you must throw down their altars. Yung mga altar ng kanilang mga Diyos-Diyosan, ibabagsak nyo, wawasakin nyo. But you have not obeyed my voice. Pero anong ginawa nyo? Hindi nyo ako sinunod, sabi ng Panginoon. Sumablay sila, Why have you acted like this? At sabi ng Panginoon, sa verse 3, therefore I also said, I will not drive them out from before you. Bakit? Ano bang nangyari? Anong kasal ginawa ng mga Israelites? Hindi totally na nilipol nila yung mga inhabitants doon, kundi bagkos, ay hindi nila sinunod ang Panginoon. But you have not obeyed my voice, sabi ng Panginoon. Hindi sila sumunod. Mga kalaban ng Diyos, tsaka mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga kalaban niya na pinapaalis ng Panginoon. Sabi hindi nyo ako sinunod, eto mangyayari. Therefore, I also said, I will not drive them out from before you. Ayaw nyo paalisin, hindi ko nga aalisin. But they will be like
thorns in your sides, and their gods will be a snare to you. Sila'y magiging tinik sa inyong tagiliran, at ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay magiging silo para sa inyo. Nanganganib kayo. Sisiluin kayo ng mga Diyos-Diyosan nila. Diyan kayo umiwas. Kaya ang problema sa Israel, paulit-ulit, lagi, napakasimple lang naman ang command ng Panginoon. Thou shalt not have another God before me. Ako lang inyong Diyos. Huwag kayong gagawa na ibang Diyos o sasamba sa mga Diyos-Diyosa. Sapagkat dadalawin ko ng aking puot, aking galit, ang inyong lahi up to the 3rd or 4th generation. Naku. Kaya sa Bible, iba-ibang klase generation. Merong 40 years. Merong 100 years. Merong 1,000 years. Depende sa context. Paulit-ulit, pag sila sumamba sa Diyos, gagawin pang ibibigay sila sa kalaban. Magiging alipis sila. So, iiyak sila, mananalahin sila, dadaing sila sa Panginoon, maaawa ang Panginoon, tutugon sila, ililigtas uli sila. Then, itataas uli sila ng Panginoon. Ganun kabait ang Panginoon. Pag sila ay tinaas ng Panginoon at maginhawa na, at tanalo nga, tahimik na laban na, eto, babalik na naman sa Diyos-Diyosan. Magagalit na naman ang Panginoon, ibibigay uli sila sa kaaway. Then afterwards, dadaing na naman sila sa Panginoon. Maaawa na naman ang Panginoon, ililigtas paulit-ulit. Kaya sabi dito ang Panginoon, ayaw niyong paalisin yung mga inhabitants dyan. Hindi ko aalisin. At sila, matututo kayo ng lesson nyo, sila'y magiging tinik sa inyong tagiliran. Ano ibig sabihin? Those people, those inhabitants in that land, magiging persecutors nila. Uusigin, magiging kalaban nila, at magiging sakit ng ulo sa kanila. Magiging, kung tawagin, ay thorns in your sides. At itong thorns na ito yung uusig, lalaban, hahadlang, magpe-persecute sa kanila in the future. At kayo'y nanganganib sa mga Diyos-Diyosan nila na sisilo sa inyo. Inalaw ng Panginoon. Kaya sinasabi ko kanina na ang Diyos, merong 3 klaseng will ang Panginoon. Ano-ano yun? God's permissive will. Pinahintulot ng Panginoon. Hindi actually, pag siya, God's permissive will, yun na yung perfect will ng Panginoon. Inalaw lang ng Diyos yun. Whether it is negative ang dahilan or positive, good or bad ang dahilan, merong divine purpose ang Panginoon. Sa case ni Paul, siya ay nagkaroon ng persecutors or kalaban, pumipigil, messenger of the devil, kung tawagay thorn in the flesh, mga persecutors niya, na ito ay pinahintulot ng Diyos na mangyari. Ipinahintulutan ng Diyos na si Satanas atakihin niya. Merong divine purpose. Siguro sa isip ni Satan, for his advantage. Hindi. May divine purpose. Anong purpose ng Diyos? Number 1, ito. To keep him from exalting himself. Sabi ni Paul, to keep me from exalting myself. Totoo yan. Bakit? Kasi ang bigat ng revelation binigay ng Panginoon kay Paul. Tandaan nyo, sa lahat ng mga alagad, sa 12 apostles si Jesus, si Paul, kakaiba rin yung revelation kay Paul. Almost 2/3 ng New Testament, si Paul po ay sumulat. Almost 2/3, Siya yung pinakamarami sinulat at siya yung may pinakamalalim na revelation from the Lord. Yung tinatawag na mystery of the ages o mystery of the church, kay Paul ini-reveal. Kasi noong time na yun, akala ng mga Jews, sila lang yung mahal ng Panginoon. Na-spoiled ang mga Jews. Akala sila lang ililigtas. Pero yung mystery of the ages, yung mystery ng church, hindi nila nakita na sa church, sa group of people na ito, called church, ay kombinasyon ng Jew and Gentiles. At ang mga Gentiles na hindi sukat isipin ng mga Jews ay makakasali
sa covenant ng Diyos, makakasali sa kaligtasan. No? Akala nila sila lang. Iniugpong ang mga Gentiles, kumbaga sa puno, iniugpong, no? Kasi nga, the Jews were rejecting the Lord. Kaya ang ginawa ng Diyos, pati Gentiles yung iniugpong niya, yung hindi nila iniisip na ililigtas sa Panginoon, nakasali. At sadya naman planado na yung Panginoon na all mankind must be saved. Hindi, tanda nyo, si Jesus, nung siya ay nasa lupa ng kataong tao, ang mission niya limited to the Jews. No? Pang mga Hudyo lang. Pero nung siya ay umakit na sa langit, at ito sinasabi sa Bible na ang ministry ni Jesus, ang ministry ng pagliligtas ay pambuong mundo na. Inabot pati Gentiles. Okay, yun lang ang huwag na tayo magpapakahaba dyan. So, yun ang purpose ng suffering ni Paul, para pigilan siya sa pride. Naku, ang hirap kalaban ng pride, mga kapatid. Listen, lalo na sa mga pastor, no? Experience ko rin po yan. Pag naabot nyo yung mga, naka-receive kayo ng mga gifts from the Lord, or greater anointing from the Lord, greater wisdom, knowledge, understanding, revelation from the Lord, naku, wag ikalalaki ng ulo nyo, mga Bible teachers, mga pastor. No? Kasi, pag siniksik nyo lang sa ulo nyo yan, you will puff up. No? Lalaki ang ulo nyo, at baka hindi magkasya pa ang helmet of salvation. Sabi nga ni Pastor Jerry, wag lalaki ang ulo, baka hindi magkasya ang helmet of salvation. Isa sa mga Greek words sa salitang pride is topoo. Topoo means to cover with smoke, takpan ng usok, takpan ng fog. No? Naku, yung experience namin ni Brother Kurt, nasa langit na si Brother Kurt. Nung naging speaker ako sa Infanta, umakit kami sa bundok ng Real. Naku, inabutan, pag-uwi namin, gabi na, inabutan kami ng ulan, bumaba ang fog. Hindi namin makita yung other side. Sabi ko, hinto muna tayo, Brad. Buti nakinig ako sa Holy Spirit. Huminto kami. At hindi na makita ng ilaw ng sasakyan namin. Nung inalis ng Panginoon, nung nawala na yung fog, sabi, hayaan natin, alisin ng Panginoon ang fog. Nung nawala yung fog, alam niyo ba na 3 meters away, mula doon sa pinaghintuan namin, bangin. No holds bar. Bangin na kung kami tumuloy, dire-diretso. Nung time na yon, that was, I think that was 6 years ago. No, hindi lang, mga ganon, mga 7 years ago. Baka noon pa, pinagkapihan na kaming dalawa. Kaya purihin ang Panginoon. Yung mga karanasan natin na hindi makakalimutan. Sabi ko, ilang beses ako iniligtas sa Panginoon sa kamatayan. Kasi may mission pala, may divine purpose ang Panginoon. Alam niyo ba na ako'y bata pa, ilang beses ako, muntik na akong mamatay. No? Ang isa, yung nag-swimming kami sa beach. Natuwa ako, siguro ako at that time, mga 7 years old, mga ganon, or 9 years old. Nag-swimming kami doon sa beach, ewan ko sa lugar yun, na-attract ako doon sa barko. So, naglakbay ako, papunta doon sa barko, na-amaze ako, laki-laki ng barko. May laruan akong barko, aliit, ang laki. Buti meron akong flipper. Hindi ako marunong mag-swimming noong time na yon. Pero binili ako ng mother ko nung flipper, yung panlagay sa paa. Kaya kahit hindi ako marunong mag-swimming, pag dinanong ko yun, aandar ako. Saka yung goggles ko na may snorkel, may paghinga. Naku, ang ganda. Pagtingin ko, naku, layo ko na. At ako'y nadala ng alon. Malapit na ako doon sa barko. Naku, eto na yung alon. Hinihila ako. Hinihigop na ako papunta doon sa pinakamalalim. At bumaba ako, hindi ko na makapayong ibaba. Wala nang lupa, wala nang sand. Naku, nagpanik na ako, nagkakawag na ako.
tumalsik na yung goggles ko, wala na. Sabi ko, okay lang, basta ako'y makaligtas. Ginawa ko, nagkakawag na akong gano'n. Lahat ng klaseng langoy aso, stroke, backstroke, lahat. Ang ginawa ko, kinampay ko yung buti hindi na natanggal sa paa ko, yung panlagay, yung sa mga fragment, sa gumagano, laki nun eh. Bay, umandar ako, sinalubong ko yung alos, ayun, nakarating ako, naligtas ako. Tapos, after one, nakita ko yung batang maliit, mga 5 years old, dala-dala yung goggles ko. At nadala ng alos sa tabi. Ay, bata, ba't akin yan ah? Eh, napulot ko rito, akin yan. Yun ang isa. Pangalawa naman, yung nagbisikleta ako noon. Pagdating doon sa main road, natanggal yung kadena ng bisikleta ko na bahagya ako na maabot yung bata pa ako na, maabot yung lupa. Pero magaling magbisikleta. Nako, yung mga sasakyan ng daan, palusong na gano'n. Akalaan niyo sa ko, nako, mamamatay na ako na hindi nalaman ng nanay ko, mamamatay na ako. Pagdaan ng mga sasakyan ang bibilis biglang lumusot ako doon sa bakante. Kung ako'y natumbok noon, patay na ako. Ang bilis din ng takbo ko, bibilis din ng sasakyan. Pangalawang niligtas ako, pangatlo, nung kami nag-swimming, nag-picnic ng pamilya ko sa Liliw yata yun, sa Liliw. Naku, tumunto ako doon sa bato. Yung kapatid ko, niyaya ako, dito tayo dumaan. Mas maganda dumaan dito. Pagtungtong na sa malaking bato, umislide ako. Ang tubig ay hanggang bewang lang namin. Hinahanap niya ako. Nawawala ako. Nakita na sa ilalim ako, tumama yung bato ko. Lumubog ako. Sabi ko, gusto ko pa mabuhay. Nanigas lahat ng katawan ko. Pati paa, nakagano. Hindi ako makakilos. Paralyze yung buong katawan ko. Tinamaan yung bato ko dito, biak yung ulo ko Tinahi, ilang stitches. At ako'y itinaas, sabi nung kapatid ko, ang bigat mo, grabe. Kasi nga, tumigas, nung iniunat ang kamay ko, biglang nawala yung paralysis sa katawan ko. At hindi na tuloy picnic namin, tinahi yung ulo ko. Iyon, third time na bunting na ako mamatay. Ayun pala, merong divine purpose ang Panginoon. Kaya in-spare ang life ko. Kaya hindi ako namatay nung bata pa ako. Meron palang purpose. No? At hanggang ngayon, buhay tayo. So, dito kay Paul, yung permissible of God, umandar. No? Kasi may dahilan para pigilan si Paul na huwag magkaroon ng pride. Pride sa Greek ay isa sa mga Greek word ay tupoo, to cover with smoke. Pag na-cover ka ng smoke, hindi mo makikita yung other side. Ganyan nangyayari sa maraming famous preachers na nakilala ko. Naging extreme po sila. Meron ako isang favorite teacher, no, nagiging guest sa TV. Hindi ko sabi ko, famous talaga siya. Ang galing ng mga teaching niya, ang dami, ang mamahal ng mga books niya. Kahit manipis, 1,000 ng Very famous siya. Pero alam nyo, bago siya mamatay, namatay siya, kinuha siya ng Bakit? Kasi akalaan nyo, sa sobrang galing niya, yung lahat na natutunan niya, umakyat, nasa ulo na lahat. At pinasok siya ng pride na hindi niya, yung kanyang puso, yung instruction ng Diyos, yung liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos, lumabo na. At bigla nag-preach siya sa isang conference ng mga conference ng mga pastors yun. At sabi niya, do you know what is the gospel? The gospel is not Jesus. Naku, patay na ako. Favorite teacher ko yun. The gospel is not His death and resurrection. The gospel is not the blood of Jesus. Lahat ng yun yung gospel. Do you know what is the gospel? The gospel is the kingdom of God. Naku, patay na ako. Pinalitan niya na ang gospel naging kingdom of God. The gospel means good news. And the good news is Jesus. Kingdom of God. Kung wala si Jesus, walang kingdom. Sabit siya, after ilang buwan, I think ilang months, nag-crash yung airplane na sinasakyan na patay ang buong pamilya na. So,
maybe, siguro, napasok nga siya ng pride. And again, meron na naman ngayon na mga nai-extreme na mga Bible teachers, resulta, possible, ng pride. Hindi makita yung truth sa Bible. Kasi nga, kung mataas na, tinaas na sila ng Panginoon, tapos biglang nagkaroon ng pride, iba, babaka uli ang Panginoon. Maraming followers itong mga ito, tapos biglang nagturo ng ibang ebanghelyo. Okay. So, tapusin na po natin to. Wala na tayong oras, no? So, sabi dito, sa mga talatang binasa natin, ayun, lilinawin ko, permissible ang Panginoon. Meron pang isang will ang Panginoon. Causative will. Ang causative will, ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang lumikha. No? Ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang lumikha. Cause, siya ang cause. Example, siya ang cause of all creation. Siya ang lumikha sa lahat. Causative will of God. No? At may pangyayari sa buhay natin, ang Diyos mismo ang gumawa. Ngayon, meron tiyatawag na God's perfect will. No? Yun ang pinakamaganda, God's perfect will. So dito, sabi dito, yun ang purpose para huwag siyang mataas, huwag niya itaas ang kanyang sarili, kundi ma-maintain yung pagiging humble niya. At siya ba'y nanalangin 3 times sa Panginoon? Nanalangin na ba kayo ng paulit-ulit, hindi natugon ng Panginoon? Hindi tutugon ng Panginoon. Minsan lang hindi natin, ang tugon, yung hindi natin ina-expect. No? Dito, ang tugon ng Panginoon, tumugon ng Panginoon eh. Ika-third time ng prayer na tumugon ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. For power is perfected in weakness. Yun ang sagot ng Panginoon. Ano sagot ng Panginoon? Pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi. Sabi ng Panginoon, Paul, ito, ipaparaphrase ko sa inyo. Paul, ano mang naranasan mong pag-uusig, ano mang naranasan mong yan na problema, hadlang, atake ni Satanas, tandaan mo, mas makapangyarihan ang aking biyaya. Na ang point ng Panginoon, you will, by my grace, you will overcome all those problems. No? Sapagkat sa iyong kahinaan, kung feeling mo wala kang magagawa, nanghihina ka, nandito ako na iyong Diyos. Yun ang punto ng Panginoon. Nandito ako na iyong Diyos. I will strengthen you. I will empower you by my grace. Sa pamagitan ng aking biyaya, ang point ng Panginoon, sa iyong kahinaan, mapagtatagumpayan mo yung lahat ng yan. Why? Because my grace is greater than any problem. Sapat ang biyaya ko. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Kaibigan, kapatid, kung dumarating sa'yo magbigat na problema, at isipin mo lagi, kung ikaw ay alagad, mananampalataya ng Panginoong Hesus, tandaan mo, the grace of God is sufficient. The grace of God is greater than any problems sa mundong ito. You will overcome those problems. Tandaan mo yan. Walang problema ang hindi ma-overcome ng kapangyarihan na inilagay sa iyo ng Diyos, and that power is the power of the grace of God that will strengthen you and that will escort or bring you to victory, success, prosperity, and blessings. So, purihin ang Panginoon. Kaya sabi ni Paul, dahil dito, naintindihan niya na, ganun pala. Dahil dito, I will rejoice in the Lord. Kahit ako'y nanghihina, kahit may mga umuusik sa akin, kahit ano mang mangyari, I will rejoice most gladly, sabi niya. Therefore, I will rather magyayabang ako sa aking kahinaan. Ano? Upang ang kapangyarihan ni Kristo ay patuloy na manatili, manahan sa akin. Kung may mga problema ito, kung ako'y nanghihina, the Lord will strengthen me by His grace.
Kaya, puri ng Panginoon, mga minamahal, hanggang dito na lang sa ating paksa nito. So, malinaw na sa atin, false thorn in the flesh is not sickness, is not disease. Sa mata ni Paul, false thorn in the flesh, ito ay, alam nyo, karamihan nagtuturo nito, sasabihin sakit. Kung hindi sa mata, alimang bahagi ng katawan ni Paul ay may sakit. No? Hindi po sakit yan. Basahin nyo ang context. Follow the rules of interpretation. Ang sagot nasa verse 10. Therefore, I delight in weaknesses, in insults, in distresses, in persecutions, in difficulties. Nasaan doon yung sakit? I delight. Sana sinabi ni Paul, I delight in weaknesses. No? Ay, natutuwa ako sa aking kahinaan sapagkat nagkaroon ako ng sakit sa mata na hindi na ako makakita ng malinaw. Ay walang ganon. Puro binanggit niya ay yung katangian ng thorn in the flesh, insults, distresses, persecution, difficulties, problems. Hindi sakit. So, puri ng Panginoon, nawa atin pong ibahagi ang video na ito at marami pang makarinig. And please don't forget to yan lang po ang nahihiling ko sa inyo, na share this video and don't forget to like this video. Kasi yun nga sabi ko, the more na mas maraming likes, mas maraming beses na ito i-appear sa screen ng mga nagpe-Facebook, kahit hindi nyo friends, maaabot nito pagka maraming likes. No, kasi alam nyo, mga post natin, nakakabasa lang yung madalas mag-comment, madalas mag-like, yung very close sa atin, sa komunikasyon, pero yung 1,000 kaibigan mo, hindi lahat nakakakita ng post mo. Nililimitahan tayo ng meta, no? Sa sobrang dami na ng membro ng Facebook. So, please spread out the good news, share the gospel. God bless everyone. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito, sa pagtuturo mo sa bawat isa sa amin. Thank you for using your servant, Lord, na maging bibig mo. At salamat po, nakita namin na ano man mangyari, your grace is sufficient, sapat para sa amin, and we will overcome all problems of life. Salamat po na kami ay may tatak ng tunay na pagiging Kristiyano sapagkat kami ay persecuted, under attack by the devil, at ito ay palatandaan that we are the true disciples of the Lord Jesus Christ. Panginoon, pagpalain mo lahat ng kasama namin sa pakikinig ng Bible study, at yung mga kapatid pang aabutin nito, lalo mag-increase ang anointing sa video na ito to strengthen your people, Lord. And Panginoon, maging hindi manampalataya ay makakilala sa iyo. Sa gabi ito, all glory and honor belongs to our Lord God and Savior Jesus Christ. May the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless po.